Ngayon mga kamotor pre, ang gagawin natin, babaklasin na natin yung gulong ng Aerox natin. Tapos pagkabaklas, dadalhin na natin dun sa vulcanizing shop para ipatanggal yung gulong. Kasi pag nagpipintura ako mga kamotor pre, advice ko sa inyo, ipatanggal nyo yung gulong para mas madaling pinturahan yung mag, pati yung loob niya mapinturahan din. Ngayon mga kamotor pre, umpisa na natin. Yan mga kamotor pre, ngayon umpisa na natin galasin yung kanyang gulong. Pero bago natin umpisahan yung gulong, unahin muna natin yung tambutso. Kailangan yung mga kamotor pre ng tools na 14. Yan, tsaka socket wrench na 12 para dun sa tornilyo sa tambutso sa ilalim. Ngayon mga kamotor pre, umpisa na natin. Yung, ganun mga kamotor pre, kung medyo matigas yung tornilyo, pitik-pitikin nyo lang. Yan, hampas-hampasin nyo lang para kain nyo muna yung dalawang ilalim. Tapos yung tornilyo yung dalawa sa ilalim ng 12. Mahirap nga lang kasi nasa ilalim siya. Ito yung kanyang nut. Yan. So, i-repaint din pala natin ito mga motor pre, ano? Gas-gas din. Tapos mga motor pre, T-wrench na 8. Kalasin natin yung radiator cover niya. Ngayon mga kamotor pre, advice ko sa inyo, bago nyo kalasin to, lugan nyo muna to. Yan, ang pagluluwag nito mga kamotor pre, kailangan nakababa yung ating motor, tapos nakapreno kasi medyo mahigpit yan. Tatawag tayo ng magpe-preno ng motor natin. Yan mga kamotor pre, ang sukat nung nut nung Aerox natin sa uli, yung nut na yan ay 24. Tapos tingnan natin na mga kamotor pre, sobrang higpit yan. Yun, hindi naman masyado kasi yung iba talaga mga kamotor pre, kapag matagal na hindi nakakalas, sobrang hirap kalasin ng nut. Ngayon naman, buti na lang hindi siya ganun ganito kalasin. Dali lang naman magbaklas ng gulong ng Aerox mga kamotor pre, sundan nyo lang yung video ko, hindi kayo mahihirapan. Sabi nyo na lang, baka mawala yan, mayroon maghanap ng tornilyo nito. Ngayon mga kamotor pre, tatanggalin natin itong tornilyo nyo sa wheel shock. Yan yung wheel shock nya, tatanggalin natin. 12 yung sukat nung kanyang T-wrench. Yun, ganun lang mga kamotor pre, gulatin nyo lang yung tornilyo para tao din yan, nagugulat yan. Kaya nga may minsan pag sobrang tigas may impact.
drive na ginagamit para mabigla yung tornilyo. Tapos ito 14 dito. Tigas. Ba, matigas itong isang ito mga motor pre. Pag hindi nyo na kaya nun, ito solusyon. Basta dahan-dahanin nyo lang. Kaya lagi ako may nakahandang tubo. Ito medyo maganito. Medyo maganit, pangit ang thread nito. Pangit. Or napay-stock na siya ng matagal siguro, hindi nakakala. Yun, mga motor pre, oh. Ibig sabihin, nakalas na siya dati. Yan, oh. Paano masabi? Tapos, yung pagpasok ng tornilyo, hindi ganun kaganda yun, oh, mga motor pre, oh. Nakain yung thread. Kaya kailangan, advice ko sa inyo mga kamotor pre, bago kayo magpasok ng tornilyo, alalay na higpit lang muna. Huwag nyo higpitan sabay-sabay. Halimbawa, konti lang higpit muna dito, konting higpit dito, tapos konting higpit lang dyan. Ganyan, o, tayo-tayo lang. Hindi yung higpitan mo na agad to. Kasi pag hinigpitan mo agad to, ang tendency niyan, itong may swing arm niya or ibang ginagamitan ng tornilyo, ba ma-overstock lang case, pag inuna mo yung isa, hindi nagpapantay-pantay ang higpit. Ang mangyayari niyan, ito tabingi habang hinihigpitan mo. Kaya pag medyo maganit, huwag mo lang ituloy. Huwag mo lang ituloy siyang higpitan. Agad mo agad yung isa, no? Kalasin yung hindi na kasi yung hindi na natin. Mama, anong oras na? Tingnan mo nga, bakit mali? Kasi may pasok pa ako mga kamotor pre. Ngayon matatanggal ko lang ito. Pag natatanggal ko, pag-alayak na ako, papasok na ako sa trabaho. Tapos bukas ng umaga or mamayang pag-uwi ko, ang gagawin niya, liliyahin ko na siya. Tapos ipa-primer ko na. Pag na-primer ko na, bukas ng umaga, bubugaan ko na siya. Kasi sinisingit ko lang talaga sa mga kamotor. Okay, yan mga kamotor pre, patatanggal na natin yung kanyang gulong. Medyo malaki yung gulong niya mga kamotor pre. Hintayin lang natin yung magbo-vulcanize para matatanggal ng gulong. Papatanggal ko lang boss. Ayan, dalawa oh. Pinturahan ko ulit. Dito lagi ako nagpapatanggal ng gulong mga kamotor pre. Kasi machine yung gamit. Tapos pagbabalik, medyo maingat din sila mga kamotor pre. Talagang walang tama yung mags na na-repaint ko pag babalik nila ng gulong. Ha? Liya lang yan pag stock na kulay. Pero pag mga na-repaint na ng mga acrylic, yung mga pailok, yun. Kasi magre-react yung lumang pintura pag hindi tinanggal. Bula-bula. Ha? Ha? Oo, makahit ng kulay. Patitimpla lang naman yung kulay niya. May sealant pala yan. Buti nga pinatanggal ko yung gulong yan. May sealant. Mahirap pinturahan yan pag may sealant tapos sisipitan mo lang ang baraha. Dumi, ano?
Sige, kahit yung mags na lang ano mo. Madumi rin pala to. Yan, nilinisan na ni Kuya mga kamotor pre. Mamaya, patatanggal ko na lang yung sticker niya. Para pagdating ko, liliyahin na lang. Tapos ipa-primer. Ano, okay na yan pre. Ang laki ng gulong ano. Ang Max. Ganyan, hindi, pang-Aerox yan. Pares lang, same lang yan. May sealant din ano. Maganda naman yan, may sealant. Para pag ano. Kasi kaso may ibang sealant din na nakakasira ng mags. Kasi pag mga stock mags, mga motor ang ginagamit ng mga motorcycle company, talagang mga urethane paint para matibay. Talagang padaanan nyo yung mga gilid-gilid. Maluwan liyahin mga motor kung mags ng Aerox kasi medyo malapad compare sa mga ibang mags like sa mags ng Click, medyo masingit-singit. Yan mga kamotor ko ya. Yung pintura niya kinain ng tar sealant. Kasi yung tar sealant may chemical din kaya siguro nagkaganyan siya. Lilihahin din yan natin mga kamotor. Yan yung mga gilid-gilid mga kamotor, malinis ka ng ayos kasi oras na pinabalik natin yung gulong kahit gagamitan ko ng machine, sisipwatin pa rin siya kaya kailangan mga tiba yung kapit ng gulong. Para mapantay. Yan mga kamotor pre, tapos na natin hugasan yung ating mags. Yan, nilinis natin yan, yung mga sulok-sulok na yan. Kailangan mga kamotor pre, ano siya, gagamitan nyo ng brush para malinis yung mga sulok-sulok para matanggal yung mga dumi. Tapos patutuyin natin bukas na umaga, ipa-primer natin siya. Tuturuan ko kayo kung paano yung tamang pagtitimpla ng primer mga kamotor pre.
Ngayon, magandang umaga mga kamotor pre. Ang ituturo ko naman sa inyo ngayon ay kung paano timplahin ang primer. Ayan, ultra primer tsaka primer with catalyst. Yan mga kamotor pre. Ngayon, ang kailangan natin, ito nga primer, tapos catalyst nya, strainer, salaan para maiwasan nating sumama sa pintura yung dumi. Tapos urethane thinner, meron din tayong ayan mga kamotor pre, meron tayong cup na may level. Yan, para matansya natin kung gaano ba dapat kadami yung primer or thinner, tapos catalyst, kasi may mga tamang sukat yan or volume na kailangan. Tulad ng sa primer, ang timpla niya ay 3:1, ibig sabihin 1 part ng primer, 1 part ng thinner at 1 part ng catalyst. Pero pag pinaghalo, isa yon, kaya 3:1 mga kamotor pre. Ngayon umpisahan na natin. Yan, kalugin nyo muna mga kamotor pre yung kanyang primer. Kaya dito siya nakalagay mga kamotor pre sa bote ng Coke or Mountain Dew, kasi tingi-tingi lang yung pagbili natin. Tulad nito mga kamotor pre, dito natin siya ilalagay sa, tansyahin muna natin kung gaano karami doon sa mugs. Yan, sa 100 mga kamotor pre, kulang-kulang 100. Ngayon, ang ilalagay nating thinner dyan, ganun din mga kamotor pre, kulang-kulang 200 naman na ilalagay natin. Yan, natin ang ayos. Kasi medyo mahirap tong anong to. Yan, medyo napasobra ng konti mga kamotor pre, pero hahabulin siya natin nung sa primer. Yan, dagdagan lang natin, palampasin natin ng yan, sakto natin ng 300 kasi sumobra siya ng kaunti. Tapos yung primer catalyst nya, halimbawa 100 yung 100 ml yung primer, tapos ang kanyang thinner ay 100 ml or 1.5. Itong ating primer catalyst, siguro mga ano lang to, konti lang to mga kamotor pre, mga 0.25 siguro, or dito natin yan 350 natin mga kamotor pre, para kalahati nung 100 ml or pasobrahan natin kasi sumobra siya ng konti. Yan. Yan, ngayon mga kamotor pre, nilagyan na siya natin ng, ito pakita ko sa inyo, nilagyan na natin siya ng primer. Ang primer niya 150 ml, tapos yung kanyang thinner 150 ml, tapos yung kanyang catalyst 50 ml, kaya 350 ml mga kamotor pre. Yan, 150 ml part of primer, 150 part of thinner, 300, tapos plus 50 ml ng catalyst, kaya 350 ml mga kamotor pre. Tapos hahaluin nyo lang siya. Ngayon mga kamotor pre, kailangan maganda yung pagkakahalo nyo. Yan mga kamotor pre, kung napanood nyo yung video ko, paki-like naman and subscribe. Papindot na rin yung notification bell para sa susunod na video ko ma-upload kayo. Marami akong mga video about sa troubleshooting ng motor. Yan, yung mga FI,
pagre-reset ng ECU, TP resetting mga kamotor play. Pasyalan nyo lang yung channel ko, marami kayong matututunan doon. At marami pa akong i-upload na video mga kamotor play na talagang makakatulong para sa inyo. Tapos ang mahalaga mga kamotor pre, strainer. Yan. Ang importante, yan, ayusin na. Ang importante mga kamotor pre, huwag nyo muna siyang kakapunuin. Yung tama lang, kasi pag punong-puno yung ating cup ng air paint gun, ang tendency nun, kagaganon natin, may tendency na matapon siya doon sa gilid. Kaya kailangan tama lang. Ngayon mga kamotor pre, umpisahan na natin yung first coat ng primer sa ating mags. Ngayon mga kamotor pre, umpisahan na natin yung first coat ng primer dito sa ating mags mga kamotor pre. Ito nga pala mga kamotor pre, ay tuturo ko sa inyo. Ito yung sa volume ng pintura. Kung gusto nyo medyo marami, ito naman adjust ng lapad ng sakop ng pintura. Yan. Tapos itong ilalim sa hangin. Yan. Kailangan mga kamotor pre, tama lang yung sa hangin nya para yung mixture ng pintura at saka ng hangin, yung atomize na maganda yung tikit ng pintura nya. Kita natin mga kamotor pre. Kailangan mga kamotor pre, yung first coat nya hamog-hamog lang muna. Yan. Hindi muna kakapalan. Tapos patutuyuin lang siya natin ng mga ilang minuto, siguro mga 15 minutes. Tapos saka natin siya susundan ng second coat. Advice ko sa inyo mga kamotor pre, kung magtitimpla kayo ng primer, pintura, kasi ang tamang timpla niyan depende sa brand ng pintura. Babasahin niyo yung application niya doon sa likod. Merong nakasulat yun kung ano ba dapat, kung gaano karaming primer, catalyst or thinner. Yan. Saka mga kamotor pre, halimbawa tumigil kayo sa pagpintura ng mga ilang minuto pagpalagay natin, kailangan ang sirit nung air paint gun natin dito muna. Huwag nyo munang itutusok dito kasi ang tendency nyan minsan pag dito agad natin yung minsan kasi nagbububo yung unang sirit nung ating air gun. Kaya sirit saka dito yung sirit. Yun yung kagandahan mga kamotor pre na kinakalastikan niya gulong at ilong natin pinturahan. Tapos mga kamotor pre, kailangan isisigurado nyo na bawat sulong magtatamaan ng primer.
Yan, mga 15 minutes mga kamotor pre, patutuyuin lang siya natin yung first primer ng ating mags. Tapos maya maya ulit, second primer na. Yan mga kamotor pre, bali second coat na to ng primer natin kasi tatlong patong primer yung kailangan natin para tumibay yung ating ipipintura na kulay. Kasi pag manipis yung primer, mabilis lang din matutuklap yung ating kulay. Ano mga kamotor pre, kailangan mga kamotor pre, kung pintura kayo ng ganito, kailangan ko may mas dikit may mas na nabibili na talagang pang gamit sa pintura, yun na lang gagamitin nyo para yan, kita nyo yan mga kamotor play, yung mga bibig na yan, kailangan para tamaan nyo yan. Tapos yung tulok na yung pisil ng trigger kamotor play ng ating aircase dyan, kailangan lalo lang huwag nyo kakapisilin kasi yung volume ng pintura dadami ang tendency nun kakayan yung ating primer o kailangan ganyan lang. Yan mga kamotor play, padalawang patong na siya, patutuyuin lang uli natin siya ng mga 15 minutes, depende kayo sa panahon mga kamotor play. Ngayon medyo maganda naman, tapos patungan siya natin ng patatlong primer. Yan mga kamotor pre, bali patatlong patong na ito ng ating primer. Pag na-primer natin siya ng patatlo, patutuyuin na lang siya natin, tapos siya natin pipinturahan na nung kanyang kulay. Bali ang kulay nito mga kamotor pre, kulay puti. Kulay puti yung gusto nung may-ari.
Yan mga kamotor pre, bali na primer na natin siya, front and rear mags. Hintayin na lang siya nating matuyo. Tapos mga kamotor pre, advice ko sa inyo kung medyo may nakakita kayong part ng medyo madumi or may kaunting gabo, kaliyahin nyo na lang mga kamotor pre, para pag pinatungan siya natin ng kulay ay hindi babakat. Kahit ipanglihan nyo mga kamotor pre 800, yan okay na siya. Patutuyuin lang siya natin mga kamotor pre. Yan, ngayon mga kamotor pre, ang ituturo ko sa inyo kung paano magtimpla ng kulay or ng pintura. Gagamit ulit tayo ng top na may mga volume or level para mas madali siyang tansyahin at tama yung pagka-timpla natin ng tamang level. Itong ating pinturang gagamitin sa bags ay kulay puti, unsalping to mga paps. Ang timpla nito ay 3:1 din mga kamotor pre. Yan. Limbawa, lagyan natin ang 150 ml ng pintura. Tapos 150 ml ulit ng thinner. Ibig sabihin yung 150 pintura plus thinner ng 50, ito natin ito sa 300. Paps, 300 ml na thinner or 150 equals 300. Tapos mga kapaps, yung top coat catalyst tsaka color catalyst ay isa lang naman, pinagsama na nung binilhan ko ng pintura ang kanyang catalyst. Bali gagawin natin siyang 50 ml, 50 ml ng catalyst yung i-add natin. Ayan. Bali nga pala mga paps, depende yun sa brand ng pintura na gagamitin nyo, kung ano yung tamang mixture ng ratio ng pintura. Tapos ang importante niyan mga kamotor pre, yan, haluin siya natin ng mabuti. Ang importante mga kamotor pre, pag isasalin nyo na yung pintura natin sa ating yan, chamber ng ating air paint gun, ang importante gagamit kayo ng salaan para kung sakasakali mong may dumi yung ating pintura, kasi hindi rin naman naiiwasan, hindi siya hahalo pag binugo natin sa mag. Kasi tendency ng mga kamotor pre, pag nasamahan ng dumi, babakat siya dun sa mag.
Lalo na pag puti, kita ko na ito. Yan mga kamotor pre, umpisahan na natin ibugat sa max. Ngayon mga kamotor pre, umpisahan na natin yung first stop coat natin dito sa ating max. Kulay nga pala nito mga kamotor pre ay kulay white. Pag-spray natin dito sa first stop coat nya, same lang din naman sa process ng primer. Kailangan muna yung pag-spray natin. Tapos patutuyuin natin yung part na manipis na pintura para kumapit yung second top coat natin, para maganda yung pagkakakapit nya. Yan yung first stop coat niya mga yan yung first kamotor pre, yan yung unang patong ng pintura natin. Hintayin lang natin siyang matuyo, tapos sundan natin siya ng padalawang patong, patutuyuin lang siya natin. Ngayon mga kamotor pre, padalawang patong na siya ng pintura. Ayan, mga 20 minutes natin siyang pinatuyo. Kaya pwede na ulit siyang patungan.
Yan, bali mga kamotor pre, padalawang patong na siya. Ngayon, patutuyuin lang ulit natin siya ng mga 20 minutes. Saka natin siya patungan ng patatlong patong. Yan, mas madaling magpintura ngayon mga kamotor pre, magpatuyo kasi magandang panahon ngayon. Pag naulan kasi, gumawa ako ng pinaka paint boots ko. Yan mga motor pre, bali patatlong patong na to ng ating kulay. Medyo kakapalan na natin siya. Tapos patutuyuin na lang siya natin. Bali mga motor pre, maghapon ko itong patutuyuin bago ko pagtakbo. Nabukasan ko ng umaga yan sa itatapos para mas maganda yung ating madali lang ugahan mga kamotor pre ang bali mga kamotor pre, patatlong patong na siya. Tsaka yung ating nahangmag, ang gagawin natin ngayon, patutuyuin na lang siya natin. Maghapon siyang patutuyuin mga kamotor pre. Ngayon mga kamotor pre, itatop coat na siya natin. Papatungan na natin siya ng first top coat, pero bago yun lalagyan natin ng top coat catalyst, yung ating pinaka top coat. Ito nga pala mga kamotor pre,
Halimbawa, kung maghahalo kayo ng top coat, pag 100 ml na top coat, ilalagay nyo 50 ml na catalyst. Depende pa sa brand ng top coat na gagamitin nyo, kasi minsan yung iba may brand na kailangan lagyan ng kaunti pang thinner, pero ito catalyst lang mga kamotor pre. At saling ko na dito mga kamotor pre, kasi sukat na naman siya. Kakalugin lang natin mga motor play. Mahalaga hahaluin nyo muna siya or kakalugin nyo lang, kasi itong top coat na to, isang gamitan na lang to mga kamotor play. 1/4 na top coat to mga kamotor play, kasi na sa dalawang mag. Kung halimbawa magpipintura kayo, yan mga kamotor pre, ito yung first top coat nya. Sa una, ganun din, same lang din sa pagkulay ng pagbubuga ng kulay, kailangan malipis lang muna. Pero sa top coat mga kamotor pre, kailangan i-do-free ka ng konti para yung buga niya kailangan mga kamotor pre, yung bawat sulok niya patatamaan niya siya na buga ng ating top coat natin dito sa ating mag. Ang gagawin natin, patutuin lang natin sila mga 15 minutes ulit, tapos saan natin sa susundan ng padalawang top coat. Yan mga kamotor pre, bali padalawang patong na ng top coat natin to, yung ating gagawin dito sa ating mag.
Yan mga kamotor pre, natapos na natin yung ating pininturahang mags ng Aerox. Yan o. Maganda siya, makinang. Basta kung gusto nyo maganda yung pagkakapintura nyo or gusto nyo makinang glossy, medyo damihan nyo lang ang patong ng top coat. Ngayon mga kamotor pre, ayan. Okay na siya. Dadaling ko na lang siya sa vulcanizing shop para ipakabit yung gulong. Yan, okay na mga kamotor pre.